Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at hapon na po bago po ako nakapag-video sa inyo. Meron po kasi tayong mga inasikaso, yan. So, pasensya na po kayo kung hapon ko na po kayo mabibigyan ng reading for the day. Okay, pero wag po kayo mag-alala. Ito na po, no? So, I will give you one for today. At ngayon, at mamaya po ulit, magbibigay po ulit ako ng isa pa po ulit mamaya. Okay, ang dami pong nagme-message sa inyo sa PM ko na namimiss nyo na daw po agad ako at hindi daw ako nakakapag-upload. Nakakapag-upload po ako, wala po akong 0 per day. Sometimes nga lang po, isa lang po. Pero I make sure po na meron. Yan, okay? Medyo malat lang po ako. Yan. So, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, bago nga pala po lahat, ang gusto ko pong tingnan ngayon ay ano ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw. Yun po ang gusto kong silipin, ano? Or anong mangyayari sa person nyo sa mga susunod na araw. Okay? Yan. Teka po, saglit lang po. Iaanohin ko lang po, bibigyan ko lang ng iaano ko lang po sa energy ko, no, yung barahang pangalawa. Yan. Okay. Yan. So, ito na po ang second card. Pili po tayo ng 10. Ano po kayang makikita natin, no? Ano po kaya ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw or sa person nyo sa mga susunod na araw? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Yan. So, kompleto na po tayo dito. So, tabi muna po natin to. Huwag nyo pong skip para po makuha ko po ang mga energies nyo habang tayo ay nag-aayos ng cards. The reason why meron po tayong ganitong moment is because para po makuha natin ang energy nyo. Okay, ano po kaya ang makikita natin? Plus kuha tayo mamaya ng Lover Oracle. So, ay nako, unang card nyo ay papalitan natin. Ito po. Calm, comfort, and compassion. Meaning, ang tao nyo po sa first card nyo ay ano mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw. Sa ngayon po ay nagpapakakalma lang po siya. Parang chill lang po siya sa panglabas na anyo. Pasensya na po kayo sa aking lalamunan. Medyo makati po talaga at talagang medyo masakit. Okay? So, yan po, no? Pagod po yan eh. Okay, so medyo kinakalma niya po yung sarili niya o kino-comfort niya po yung sarili niya. Maybe yung person niyo po ay may pinagdadaan ng malupit. No? Kaya pinipilit niya pong daanin sa pinapakalma niya po yung sarili niya or nag-chill lang siya, parang nire-relax niya lang yung sarili niya. Pero somehow,
ito po ay nag-iisip ng malalim, or sa mga susunod na panahon, ito po ay may iriresolba po itong taong to. So, ilang beses ko na po nakita to kahapon. Nakita ko rin po sa barahan nyo na may fear of change siya. Yung tao mo po ay playing safe lang. Kasi takot po siya meron po siyang takot sa pagbabago. Takot po ang person mo mag-risk. So, playing safe lang po siya, no? Ngayon, kaya siya nagstay pa din po sa current niyang si Chabilitan Palaka or si Shokoy, no? Kaya po siya nagstay doon is because playing safe lang po ito. Ang tao niyo po ay takot mag-risk. Parang hanap siya ng hanap. Sa mga susunod na panahon, siya ay maghahanap ng kaliwanagan kung siya ba ay masaya pa or hindi na sa kanyang life. Ano yung mangyayari sa mga susunod na araw? Maybe nararamdaman niya po kasi na may something na talaga sa buhay niya, hindi na siya happy or hindi siya maging happy for whatever reason. Naghahanap siya ng katotohanan sa sarili niya. Baka kasi ang person niyo po ang may kasalanan, ano? Maybe hindi yung partner niya o yung partners niya yung may kasalanan. No, parang siya po, yung partner niyo na po. So, para kahit ano pong mangyari, alam niyo po yun, ayan po, oh, parang nakikita niya po na somehow, baka nga daw siya na yung may kasalanan. Okay? Parang satisfied na po siya kung ano man yung buhay niya sa ngayon, no? Parang alam niyo, sa totoo lang, may ikagaganda pa sana yung buhay niya, no? Pero sa totoo lang, she or he is emotionally immature. Immature pa po itong maghawak ng relationship. Why? Baka po kasi na taon na before may trauma siya, sa iyo niya po na ibuntong lahat, no? Alam niyo po, pasensya na po kayo kasi ito po, no, meron po akong kaibigan na nandito na sobrang may tapat po kasi, no, may tao po akong katabi, nakukuha ko po yata yung energy niya sa mga oras na to, no? Pero somehow, this is for all of you, general reading, pero parang nakukuha ko rin ang energy ng person na to. Pero sa totoo lang, parang siya is, di ba sabi nga, may fear of change siya. So parang nung gumawa siya ng mga bagay-bagay sa decision niya, parang gusto na lang po niyang panindigan kahit naman po alam niya na mali, na may mali sa buhay niya. Ayan o, change of cycle. Parang ikot-ikot lang po yung buhay niya. Parang ganyan at ganyan. Kahit mag-change po siya ng 10 partners pa, parang yung faith niya, parang ganun pa rin po. Iikot lang ng iikot. Ayan o. Pero sa totoo lang po, yung wheel of fortune po niya is ganyan. No? May kailangang mabago. No? Kailangan may mabago sa cycle niya. There's a need na ma-change yung cycle niya para po may maging pagbabago sa takbo po ng buhay niya. Sa mga susunod na araw, may isip po niya na tama daw po ba ang mga naging desisyon niya sa buhay. Somehow, no, tatanggapin po nito na kahit papano, meron pong mali sa buhay niya. Dahil hindi niya po maintindihan, lahat naman daw ginawa niya, lahat trinay niya, pero still, meron pa rin po siyang hinahanap na hindi niya po malaman-laman kung ano. Ayan o, kahit magkaroon siya ng new feelings, kahit na sinong new person, still ang problema po ay nasa kalooban niya. From within yung problema. So, ang nakikita ko po dito, kailangan talaga nitong magkaroon ng reflection. No, minsan kasi napakahirap ng taong tong tumanggap ng reflection sa sarili niya or awakening na pag nag-reflect siya, magkakaroon siya ng self-awakening, self-awareness, pero winawaldas niya yung sa isip niya kasi nga parang takot po siya talagang mag-risk, no? Takot siya na mabago yung mundo niya, takot siya na parang
Ito na kasi yung kinasanayan niyang mundo. Sometimes takot tong magtiwala, no? May pagka-agree dito when it comes to power. Parang takot niyang ibigay o ipasa yung tiwala sa ibang tao. Parang hinahawakan niya rin, and he or she is being possessive sa sitwasyon na meron siya ngayon. Madalas, na-take advantage niya yung tao, not you, niya. Na-take advantage niya yung mga ka-relationship niya because parang yun na lang yung umiintindi just to work things out. Parang, like ikaw, no? Ikaw yung nagtiis. Ikaw yung, ikaw lahat yung nagsakripisyo para work out yung relationship niyo. But, hindi daw pwedeng gano'n. Kaya sa mga susunod na araw, kailangan po magkaroon siya talaga ng self-awareness, no? Kasi nagtataka siya, ano ang tumatakbo sa isip ng bawat tao na naka-relationship niya. Bakit palagi siyang hindi at peace? Parang lagi siya ngayong aligaga. Parang naiisip niya lagi na ano ang problema sa kanya. Pero somehow, mabilis din itong magsawa. Coldness. Mabilis din po itong magsawa. Parang gusto niya yung laging feeling ng in love. Tapos nawawala sa kanya yung spark. And parang lalo na sa mga LDR relationships, no? Kailangan po laging nasa tabi kanya dapat. Kasi pag hindi, nawawalan siya ng spark. Parang gusto niya laging nasa tabi niya. So, yun yung naging problema nyo. Why siya nagkaroon po ng iba, no? Parang namili siya ng malapit sa kanya kahit kayo, ang tagal at ang dami niyong sinakripisyo sa taong to. For some of you po, lahat po ginawa mo para sa taong to. Loss of inner voice, nawalan ka na nga ng inner voice, to tell you honestly, kasi sa bandang huli ng relationship nyo, parang hindi ka na rin niya pinapakinggan, no? Pero wag ka mag-alala kasi may time na naisip niya po yun at na-realize niya po yun. At to tell you honestly, isa yun sa mga reason bakit hanggang ngayon po, hindi ka pa rin po niya nakakalimutan. Lack of commitment, yung ka-relationship niya nga po ngayon, sinasabi ko sa iyo, is my lack of commitment. Unlike nung sa inyo, talagang pumasok naman siya at nagkaroon kayo ng commitment. Ito kasi, kahit na may relationship sila, pero parang hilaw, parang nakikita ko hilaw, parang pumasok lang siya. Sinasabi ko po sa inyo iba po ang pagmamahal sa kailangan. Iba ang mahal sa kailangan lang kita. Ouch. Pero ganyan po talaga, no? At I'm proud to say naman, kahit papano, during your time, minahal ka naman po nito at binigyan ka naman po niya ng commitment. It's just that marami po itong hinahanap na hindi pa siya makontento sa life. No, medyo may pagkasigurista po kasi itong taong to. According to him or according to her, nahirapan din naman daw siya sa decision niya. But dumating siya sa point na kailangan niya ng magdesisyon. Akala niya po, nung kayo yung naghiwalay, akala niya there's success, happiness, and joy na nag-aantay sa kanya without knowing na mas mapapasama pa po yung sitwasyon niya nung nawala kayo. Kaya anong mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw, hindi po maganda because pareho akala niya positive yung pakikipaghiwalay niya sa'yo. Akala niya magiging okay na, akala niya magiging comfortable na yung life niya, may joy, may success, may positivity. Pero ang nangyari po sa kanya ay kabaliktaran. It's all about frustration, no? Yan, no? Frustration. Kaya for those of you na nagigising kayo sa madaling araw,
naaaligaga kayo, hindi na kayo nakakatulog, or pumapasok ang mga person nyo sa isip nyo. Maybe this person, sa sobrang frustration niya, na may mental telepathy ka niya. Kasi may times na sobra kang namimiss nito. No? Pero, huwag kayo mag-alala. Kahit pa itong iba sa inyo, nagpo-post na masaya sila. Yung iba sa inyo, nagpo-post na may mga sila no, sa social media. Or may mga iba na makikita nyo yung post sa friends, relatives. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi naman po sila totoong masaya. No? Hindi po totoo silang masaya. There's resentment and desire to reconcile with you. No? Hindi niya lang po alam kung paano po siya haharap sa'yo. Kasi feeling niya masakit yung nagawa niya sa'yo. And hindi niya rin po alam kung na-forgive mo na siya 100%. But I tell you, there's resentment and desire to reconcile. Ayan o, yung kasamahan niya po ngayon, si Shokoy, or si Chabilitang Palaka. Ayan o, panay kababawan lang po yung samahang meron sila. The devil in reverse. Panay lang po sila, parang kababawan lang yung anong meron sila. You are, pwede pong yung person nyo ay mother, no? Hindi po siya single, or pwede ring may asawa, naghiwalay. Basta hindi po talaga siya single. For most of you, for most of you. Until now, no, nagigrief pa rin siya sa pagkawala mo. And nagsa-self-pity lang siya because hindi niya po mabawi yung decision niya. Hindi po niya makita na she or he is still lost right now, no? For your last card, lost pa rin po ang pakiramdam niya. Oh? So ngayon gusto ko pong tingnan sa Lover Oracle kung ano po ang feelings niya or magiging feelings niya sa mga susunod na araw. Tingnan po natin, ha. Malasahin lang po natin para sure na sure kayo na ito ay nabalasa at hindi ito basta-basta nabunot lang dahil nagamit, no? Okay. 1. Kuha pa po tayo ng 4. 2. 3. 4. One more. 4 and 5. Okay. I am blocked. Maybe wala kayong contact at all, no? Maybe yung sinasabi na block is maybe wala kayong communication, direct communication with each other. Hindi po yan yung literal na I am blocked, meaning baka walang gustong mag-communicate sa inyo, parang hindi ka nagme-message sa kanya, at the same time hindi siya makapag-message sa iyo direct, no? Wala kayong communication na direct. Ang pakiramdam po or magiging pakiramdam ng tao nyo is no one understands me but you. So sa dami-dami po ng reklamo nito sa'yo, ang dami-dami pong sinabi nito sa'yo, but still, ang pakiramdam niya po, ang magiging pakiramdam niya po, mangyayari sa kanya, marirealize niya rin po na walang ibang nakakaintindi sa kanya, pero ikaw pa din. Ikaw at ikaw pa rin. Hindi ka po niya nakakalimutang isipin. I can't stop thinking about you. Hindi po ito tumitigil sa kakaisip. Meaning, whatever happens, kahit wala po kayong communication at all, no, iniisip ka po niya, pero hindi po siya makalapit sa iyo. I can't do this right now. Wala siyang lakas ng loob mag-message sa iyo. Meaning, kahit miss na miss ka ng taong to o mamimiss ka ng taong to, wala po siyang mukhang mag-message sa iyo, no? Pwede ka pong makabalita through other people, pero siya po, hindi po siya mag-message sa iyo. And this person is, I don't want to be alone. Kaya po to naghahanap lagi ng kasama, kasi ayaw po niya na mag-isa.
at gusto niya po na may someone din para sa kanya. But still, magulo po ang isip ng taong to. Ngayon at sa mga susunod na araw, magulo pa rin po ang magiging isip niya. Wala pa rin po siyang katahimikan at hindi ka pa rin po niya makakalimutan. Okay? So that's your reading for today, your first reading for today. Thank you so much po sa lahat ng mga nag-antay ng aking YouTube today. So first reading today, I promise to give you another one later po. Magpapahinga lang po ako pero babalik po ako para bigyan kayo ulit ng reading. Ayan. And for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's my only official and legit FB account. Ingat po sa mga scammers dyan. Okay? And to all my Lady Elena friends, family, and subscribers, maraming po sa support. Maraming po salamat sa support nyo sa channel natin. And I love you all from the bottom of my heart. Okay? God bless you po. Life is short. Don't make it shorter by stressing yourself. Huwag nyo po i-stress yung self nyo. At isa pa po, surrender it to our Lord and to the divine universe. And let go and let God write your love and life story. Okay? Yun lang po. Maraming salamat. And I will be back later for another set of reading. Yun lang po. Bye. God bless you.